fruits. Okay, the urgency to bear fruits. Number 1, meron po 3 points lang dito. Number 1, the Lord commands us. The Lord commands us. The urgency to bear fruits. No? Sabi lang ni pastor yan. Sabi lang ni pastor yan. The urgency to bear fruit. Hindi po. Sabi dito, number 1, urgency to bear fruit. Number 1, the Lord commands us. Sabihin nga natin, the Lord commands us. Tayo ay inuutusan ng Panginoon. Urgency to bear fruit. Sino may sabi noon? Una, ang Diyos ay inuutusan tayo. Okay? Tanda po natin, ang Diyos ang nag-aatas sa atin na tayo po ay mamunga. And na tayo po ay magdisipulo, na tayo po ay soul winning. In Hebrews chapter 5 verse 12, sabi po doon, in fact, by this time you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk and not solid food. So, pinagsasabihan po dito ng writer of Hebrews, yung pong kanyang mga audience. Sabi doon, dapat sana kayo ngayon ay tagapagturo na. No, dapat sana kayo ay ngayon ay mga tagapagturo na. Pero nananatili pa rin nangangailangan kayo na magtuturo sa inyo hanggang ngayon. Dapat sana ay matitigas na pagkain na inyong kinakain, pero hanggang ngayon kailangan pa rin yung gatas. Ibig sabihin, the Lord commands us to level up. The Lord commands us, and the intention of God for us is mag-grow tayo. Na hindi lang tayo, kinakailangan may magtuturo sa akin. Ibig sabihin, darating yung time na tayo mismo, mararamdaman nating urgency. I need to invite somebody to go with me in the church. I need somebody, I want to invite somebody to go with me in the church. Maging desire ng puso natin yon. Amen? Tama po ba? Maging desire ng puso natin. Gusto kong mag-invite ng isang tao na isasama ko, kasi magiging kasama kong sasamba sa Panginoon sa darating na linggo o sa mga susunod na linggo. Amen? Glory to God. Amen? Sabihin nga natin, gusto mong mag-invite ng isang tao. Sabihin nga natin. Amen? Glory to God. So, sabi ng aklat ng Hebrew, disin sana, sabi niya dito, you ought to be teachers. But until now, you need somebody to teach you. Sana tagapagturo na kayo. Sabi actually, ang sumulat ng Hebrew, Book of Hebrews, si Pablo, sinasabi niya sa mga Hebrews that sana ngayon tagapagturo na kayo. Pero hanggang ngayon, nangangailangan pa rin kayo ng somebody to teach you. Sana ngayon ay hindi nagatas ang kailangan nyo, kundi kailangan ninyo matitigas sa pagkain. But until now, you need milk. Kailangan pa rin yung gatas. Okay? It is the Lord's command. Sabi po doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2 Timothy chapter 2, verse 2. In these things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to the reliable people who will also be faithful to teach others. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, yung lahat ng natutunan mo sa akin, yung lahat ng narinig mo sa akin, yung lahat ng natutunan mo sa akin, amen? Yung lahat ng napakinggan ninyo, sabi dito, sabihin mo rin ito, sabi dito, sabihin mo rin ito, at ipagkatiwala or ibigay doon sa mapagkakatiwala ang mga tao. Okay? Upang sila din ay maging mga katulad mo. That sila din ay maging qualified to teach others. Ibig sabihin yung natutunan natin kung tayo po ay natututo. Amen? Sino po yung nandito sa TFI na isang taon na? May natutunan po ba tayo? Sabi dito ng salita ng Diyos, yung lahat ng natutunan natin, our vision, no? It is a biblical, it's God-given vision, our statement, our core values. Kapag natutunan po natin lahat yon, sabi po dito, yung lahat ng natutunan natin, ipagkatiwala natin or interest din natin, ilipat din natin sa iba upang sila din ay matutong maging tagapaglipat din sa iba.
Alam niyo yon, yung principle. Kapag tayo po naging burden natin, naging desire natin to bring one person in the church, at dinisciple mo siya, at maging burden din niya, maging desire din niya na mag-bring siya, okay? Di ba parang andali, di ba? Halimbawa, nagdala akong isa, dinisciple ko siya, dinuplicate ko yung sarili ko sa kanya. Time will come that siya din magdi-desire na magdala din ng isa at i-disciple niya. Glory to God. Okay. In Romans chapter 10, verse 14 to 15, sabi doon, how then can they call on the one that they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach until they are sent? And it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. So napaganda po nito. Paano ito, isipin po natin, paano sila maniniwala? Paano sila maniniwala kung wala silang napapakinggan? At paano sila makakapakinig kung walang nagsasalita sa kanila o walang nagsasabi sa kanila? At paano may magsasabi sa kanila kung wala namang isinusugo? Okay? Kung wala namang isinusugo. As it is written today, sabi doon, napakagandang tingnan ng mga paa ng mga taong no? Napakagandang pagmasdan ng mga taong ng mga paa ng mga taong nagdadala, ng bawat isang nagdadala na mabuting balita. So, meron pong urgency dito. Marami pong mga community na kung saan belong tayo. Kung saan tayo nakapaloob. And of course, gusto natin silang makasama sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang challenge po dito, paano daw po sila makakarinig? No? Paano sila mananampalataya kung wala sila napapakinggan? Paano naman sila makakapakinig kung wala namang nagsasabi sa kanila? At paano magkakaroon na magsasabi sa kanila kung wala namang sinusugo? Okay? Kung wala namang sinusugo. So, ngayon, by reflecting on the Great Commission of the Lord Jesus Christ, and by understanding that statement of Great Commission, that this statement is in a form of command that every Christian is mandated to win souls and make disciples. Alam po natin na tayo pala yung inaatasan na ngayon. Na tayo na nakakilala sa Panginoon, kung paano natin siya nakilala, kung paano natin napakinggan yung mga salita ng Diyos, kung paano tayo natuto, tayo din ang maglilipat nito patungo sa kanila upang sila'y makapakinig, upang sila'y manampalataya, upang sila'y matuto, upang sila din ay maging tagapagturo sa darating na panahon. Glory to God. Okay? So, tandaan po natin the urgency of to bear fruit, it is the Lord's command. Atas po ng Panginoon sa atin. The urgency to win souls is the Lord's command. Atas po ng Diyos. Hindi po siya programa ng church, kundi atas ng Panginoon sa atin na dapat tayo ay nagbubunga, dapat tayo ay humahayo, dapat tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. At dapat hindi lamang po nagtatapos sa pagbabahagi, kundi dapat nag-aakay tayo ng mga kaluluwa patungo kay Kristo. Amen? Nag-aakay tayo ng mga kaluluwa patungo kay Kristo. Okay? Pangalawa, urgency to bear fruits. Number 2. Ano nga po yung number 1? Urgency to bear fruits. Number 1, it is the Lord's command. Number 2, urgency to bear fruits. It is personal assurance
in responsibility. It is personal assurance in responsibility. Okay? Tandaan po natin, bukod sa ito'y atas ng Diyos, ng Panginoon para sa ating lahat, ito daw po ay number 2, personal assurance in responsibility. 1 Timothy chapter 4, verse 12 to 16. Basahin po natin. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. In verse 13, until I come, devote yourself in the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. In verse 14, do not neglect your gift, which is given to you through prophecy when the body of Christ or the body of elders lay their hands on you. Verse 15, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Verse 16, the last verse, watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Okay? So napaganda po nung taga-bilin dito kay Timoteo, ni Apostle Pablo. Sabi doon, do not let anyone look down on you because you are young. Maybe we are young in faith. Wala pa tayong alam sa pananampalataya, kaya challenge ko kung ang reason natin wala pa tayong alam. Upo po tayo every Sunday, huwag tayong lakad ng lakad, makinig tayo sa tinuturo. At some point yung napapakinggan po natin, pwede nating ibahagi sa iba. Pero kung nandito kayo sa church, tapos mas dami pa yung nasa labas kayo, wala talaga tayong matututunan at wala tayong pwedeng ibahagi sa iba. Amen? Tama po ba? Yung lahat po na naririnig nyo dito, let's take it, let's ponder it, pag-aralan po natin, let's meditate it. At some point, yung po lahat na naririnig natin, natututunan, yung po yung isi-share natin sa iba. Dahil po, nung naging young member ako ng church, wala akong alam sa church. Wala akong alam sa Biblia. Nagtagapakinig lamang ako. Pero natuto ako doon sa pakikinig. At from that point na nakikinig ako, natuto din akong magbahagi. Okay? No? Kasi kung hindi tayo magpipay ng attention in hearing the Word of God, hindi tayo magkakaroon ng burden na ibahagi ang gospel sa iba. Kasi hindi naman talaga natin pinapakinggan eh. Pakinggan po natin para magkaroon tayo ng burden, magkaroon tayo ng desire na ibahagi ito sa iba. Lalo na sa mga kabataan. Para magkaroon tayo ng desire, let's hear the Word of God. Let's listen. If there is somebody preaching the gospel in front of you, listen. Meron po tayong makukuha. Magsasalita ang Diyos sa atin. At doon po sa mga salitang yun na ating napapakinggan, matututo tayo at magkakaroon tayo ng kilos ng Banal na Espiritu sa puso natin. Magkakaroon tayo ng boldness to share yung lahat na natutunan natin sa iba. Amen? Sabi dito, wag nawa na maliitin ka ng iba dahil sa ikaw ay bata. That because you are young. Maybe young at age or young in faith. Sabi dito, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sabi doon, so tayo ay maging halimbawa sa iba. No? Sa iba, sa mga ibang mananampalataya, sa mga tao na kapaligid sa atin. Okay? Saan tayo dapat maging halimbawa? Sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa, sa ating pag-ibig, sa ating pananampalataya, at sa ating pagiging dalisay. Okay? In its speech, in love, in faith, and in purity. Sabi doon, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture and preaching, and to teaching. Ayun. Sabi ni Pablo kay Timoteo, hanggang dumating ako dyan, devote yourself. That's the meaning of devote? Italaga mo yung iyong sarili saan? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Saan pa? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pangangaral, at sa pagtuturo. Okay? Maganda ng order, no?
Saan daw natin itatalaga yung ating sarili? In reading the scripture. Pangalawa, in preaching. In teaching. Okay? Alam natin, kinokomisyon tayo ng Panginoon na mag-win souls. Tatanungin natin, paano ako mag-win souls? Paano mag-soul winning? Paano ako mag-aakay? Sabi doon, start it in reading the Bible. Sino po yung nagbabasa pa ng Biblia ngayon? Diba? Kasi pag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, wala talaga tayong ipipreach. Wala tayong iti-teach. Wala tayong ituturo. Wala tayong sasabihin. Why? Because hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Magaling sana kung lahat tayo gwapo at magaganda. Kasi kahit hindi ka mag-preach, may susunod sa iyo. Pero kung katamtaman lang tayo katulad ko, ay walang susunod sa atin. Pero kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, meron tayong sasabihin, mayroon tayong ituturo na mula sa salita ng Panginoon. Sino po yung nagsasabi na mula ngayon, magbabasa na ako ng Biblia? Sabihin nga natin, mula ngayon, magbabasa na ako ng Biblia. Ang Genesis pala ay kasunod ng Revelation. At lahat ng book ay nasa gitna ng dalawang ito. Tama po ba? Glory to God. Amen? So, verse 14, sabi doon, do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. No? Huwag nating kalimutan yung mga kaloob na idiniklara or binigay sa atin or binigyan ng confirmation sa atin nung tayo po ay tawagin. And in verse 15, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. No? Be diligent. So, inaatasan tayo. Be diligent. Ibig sabihin, talagang magkaroon tayo ng dedication, magkaroon tayo ng kasipagan na gawin ang mga bagay na ito. At sabi doon, ibigay natin ang buong-buo ang ating sarili so that everyone may see your progress. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Okay? That everyone may see your progress. Kapag nakikita ng Panginoon na talagang mahalaga sa iyo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, nakikita po ng mga tao sa paligid yon. Na talagang dedicated ka sa paglilingkod mo, nakikita ng mga tao sa paligid mo. And your action itself will speak to them na ikaw ay totoo sa ginagawa mo. At sa darating po yung point na hindi tayo maghihirapan na mag-share ng gospel sa kanila. Amen? Glory to God.